Debate sa pagitan ni Brother Eli Soriano at Eranio Manalo. Bakit ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristong Tao ay hindi makaharap sa debate kay Brother Soriano? Ano-ano ang mga pangyayaring naganap tungkol sa bagay na ito? Taong 2000 hanggang 2001 ay masigla ang mga taong sumasadya sa studio ng SBN 21 upang magtanong ng harapan kay Brother Eli sa palatuntunang ang dating daan. Laging puno ng mga panauhin ang studio ng SBN 21 noon. June 11, 2001, dahil marahil sa inggit, nagpasimulang maglagay ang mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tao ng bago nilang programa sa SBN 21. Samantalang mayroon naman silang sariling radio at TV station. At ang unang episode ng kanilang programa ay pambabatikos agad kay Brother Eli Soriano ang ginawa ng mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tao. Ang binabanggit diyan sa binasa ninyo na liku-likong landas nilalakaran ng mga taong may masamang pamumuhay, may likong pananalita, at mga taong madadaldal. Isipin mo pagkababayan, tawag doon dalahira. Huwag naman magagalit po ang mga babae. Kung iyan masama na tumubo sa isang babae, lalong napakasama na makasumpong kanya sa isang lalaki. Lalo pa nga ba't kung magpakilala, tagapangaral ng Ebanghelyo. At nag-aalok din po ng dan. Oo, at ito nga, panoorin po ninyo mga magulang at mga kaibigan. Secularum. Amen. Kiling, kiling. Oh, ano? May atake pa ron? Walang atake. Wala nga. May pagtutuwid ba? Kaya nung ikaw ay bata, ang paniwala ay mali. Ngayon, naghihingalo ka na, mali pa rin ang paniniwala mo hanggang ngayon. Ang napanood po ninyo sa inyong mga TV screen, mga kababayan, ay si Mr. Eliseo Soriano ng Ang Dating Daan. Siya raw ang punong tagapangasiwa ng Ang Dating Daan, kapatid na rin. Ang kanila pong samahan, ayon sa kanila, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Yung program po nila, Ang Dating Daan. At ang kapansin-pansin, ginawa nilang katunog ng Ang Dating Daan ang kanilang palatuntunan sapagkat ang ginamit nilang pamagat ay ang tamang daan. Nagkaroon ng sagutan habang lumilipas ang mga araw. Dahil sa sagutan, isang ministro ng Iglesia ni Kristong Tao ang hindi nakatiis at nagsadya kay Brother Eli sa palatuntunang Ang Dating Daan. Siya ay si Karomi Espanyol, isang pastor at ministro sa Iglesia ni Kristong Tao. Ang kanyang sadya kay Brother Eli Soriano ay, gusto sana nating masaksihan yung tunggalian niya sa pagitan ninyo at ng Iglesia ni Kristo. Kaya naman sinikap ko na maging kasangkapan dito sa pangyayaring ito. At ang totoo, sa ginagawang ko ito, baka matodas pa ako nito. At yan po ang totoo niyan. Katunayan marami na pong tumatawag sa akin. At ang sagot ko lang, basta ako, sige lang, trabaho to, walang personalan. Ngayon, ito ang ipinararating po ng Iglesia ni Kristo sa pamamagitan ng pakikipag-usap ko kay Kabularan. Ay, ibig po sabihin, naniniwala ako hindi niya tatanggihan to. Ang kanyang sabi ito, kami handang humarap sa tropa ni Brother Eli Soriano. Sabihin lang nila kung anong paksa ang gusto nila.
At pagkatapos, the following day, sasagutin namin yan sa TV program namin para masimulan natin labang ito. Kaya gusto kong tanungin si Brother Eli, ito bang hamong ito ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ni Kabularan tinatanggap po ng inyong samahan? Alang-alang po sa ikaliliwanag ng katwiran, tinatanggap po natin yan. Sa halip na sang-ayunan ng mga ministro ni Manalo ang mga panukala ni Karomi Espanyol, ang kanilang isinagot ay, may lakas pa naman ang loob na maghamon ng debate, kapatid na John. Naghahamon ba? Oo, ganun po eh. Pero merong nakapagbalita sa akin na ang gusto ro yata ni Mr. Soriano ay dalawa lamang kami doon sa kwarto. Doon sa kwarto. Ayaw kayong pasamahin. Magsiselos kami yan. Delikado pagka ganon. Kaya, May duda na po ako pagka ganun. kaya nga mabuti ay wag na nating pansinin yon. Dahil ito naman ginagawa po namin, running debate na ito eh. Ano pa ba naman ang gusto niya? running debate na raw. Ito ang kanilang naging palusot. Dahil dito'y nag-abang ang maraming kababayan kung haharap ba o hindi sa mga ginoong debate sa telebisyon ang panig ng Iglesia ni Kristong Tao laban kay Brother Eli Soriano. Uli, isang aktibong miyembro na handog sa Iglesia ni Kristong Tao ang hindi na rin nakatiis at nagsadya sa programang Ang Dating Daan. Siya ay si Ka Cesar Adamos. Ang kanyang nais, pag hindi ho natuloy ang debate, pwede ho ba, Kylie, doktrinahan mo ko? Yun lang ho ang hihintayin ko. Matagal na ako naghihintay. Kasi napakarami na hong instansya na ako'y pinapanalangin ko. Pinapanalangin ko yan hanggang lumabas yung ang tamang daan na yan. 4 na beses ho akong tumawag doon. Nisip ko kung paano ako magiging maliit na kasangkapan man lamang, matuloy man lamang yan. Kasi hindi ho matanggap ng aking kalooban na ang Iglesia ni Cristo ay hindi haharap sa isang debate na ganyan. Sapagkat hindi ko ho naranasan sa buong buhay ko nang ako niyan doon na mayroon hong inatrasan ang Iglesia ni Cristo sa debate. Kaya ngayon po ay umaasa pa rin ho ako. Anong petsa ho ngayon? Agosto ho ngayon. Siguro. Ajis po, Ajis. Ajis. Siguro hanggang katapusan. Hanggang katapusan na siguro na Agosto kung wala po ang sagot. Primero, dudoktrinahan ko na kayo. Aha. Ay, pakaganda yan. dumating ang petsang itinakda ni Ka Cesar Adamos. Subalit walang ministro ng Iglesia ni Kristong Tao na nagkalakas ng loob upang tumugon sa kahilingan ng kanilang miyembro maging ng kanilang kapwa-ministro. Gahong hindi ko malaman kung anong sasabihin ko ngayon dahil now 2 oras at kalahati na lang ho yung deadline ko eh. Kaya lang, sabi nga, meron tayong kasabihan na a man of words and not of deeds is like a garden full of weeds. Yeah. Kaya dapat ho gawin natin yung ating mga sinasabi. Tama po yun, dapat po talaga yun. Hindi ko ho talaga matanggap na hindi sila lalaban. Kaya tutuloy ko na ho yung pagpapadoktrina. Sino ho bang magdodoktrina sa akin? Mamili na po kayo. Kaya si Brother Josel po. Maraming mga kababayan ang nagtataka bakit ganoon katakot ang panig ng Iglesia ni Kristong Tao kay Brother Eli Soriano. Muling napilitang sumagot ang mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tao ng ganito. Kapatid na Michael. Opo. Bago tayo magwawakas dito sa ating pagtalakay, naalala ko, napakinggan ko minsan naghahamon na naman ng debate eh. Opo na para bagang napakatapang at lalaking tao eh. Tinanggap po namin ang hamon, mga magulang at mga kaibigan eh. Kaya noon pa, tinatanong natin, o kailan tayo pupunta sa Luneta? Anong araw, anong oras? Tayo magkikita-kita roon sa Luneta? Sabi niya ganito, gusto ko sa television eh. Aba,
Kung sa Luneta, pwede naman kunan eh. Opo. Sa lahat ng istasyon ng television eh. Opo. Kung bidahin natin at pakunan natin at ipalabas natin sa buong mundo po, pwede naman eh. At isa pa po, kapatid na Bularan, may pahayag na po tayo sa mga nakaraan eh. At alam po ng mga kababayan natin, kahit po dun mismo sa Apalit, sa isang neutral ground, sa plaza ng Apalit, ayun, walking distance po eh. Dahil sa kunwari ay nagpipilit ang mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tao na ganapin ang debate sa plaza, buwan ng Nobyembre 2003. Si Brother Eli ay sumagot ng ganito. O palusot nyo nung araw sa plaza. O sige, kinokol ko na sa plaza. Ilabas mo si Manalo kahit sa plaza. Basta't magkatabi kami, magdidiskusyon kami sa isang stage, huwag nyo kami paghihiwalayin para pag sumabog kami, pareho kaming sasabog doon. O yun. Call ako sa hamon nyo sa plaza. Ilabas nyo si Manalo. Inulit ni Brother Eli ang pagsang-ayon niya na ganapin ang debate sa plaza. Kailangan lamang ay lumabas si Eranio Manalo upang humarap sa kanya at minsana na lamang ang paglalaban upang makita man lamang na kahit papaano si Eranio Manalo ay marunong magtanggol ng kanyang mga doktrina. Sabi ni Paul o sige, magkita tayo. Tawagan nyo sila, Mang Emil. Mang Emil, tawagan nyo sila. Sabihin nyo magbukas sila ng linyang telepono para magkausap. Kami, makakausap nyo kami. Sila, hindi nyo makakausap. Sa amin po, walang problema, Mang Emil. Hello, magandang gabi po. Magandang gabi po. Sa amin po, walang problema. Narinig ko po kasi sa kanila, kahit saan daw, haharap daw sila sa inyo, yung mga iglesia ni Manalo. Kami man po, basta't si Manalo haharap, kahit sa ano. Kaya nga dati sabi ko, ayoko sa plaza eh. Pero pag si Manalo, kahit sa plaza, harap ako. Harap kayo talaga? Oo. Kung hindi, subukan pa mo para mabalo. Kahit sa plaza ho? Oo. Kahit sa Luneta, basta't kami ni Manalo, nasa stage, kaming dalawa ron. Hindi makakibo ang sino mang ministro ng Iglesia ni Kristong Tao sa hamong ito ni Brother Eli Soriano. Hanggang sa napilitang sumagot si Leopoldo Guevara, ang isa sa kanilang ministro noong Disyembre 29, taong 2003. Binabaliktad tayo raw mabaluktot. Hindi raw natin kaintindigan. At ang matindi, kung saan daw hindi natin kaintindigan, sa plaza. Naghihintay ang panig ng ang dating daan upang ilabas ni Leopoldo Guevara ang kanilang tagapamahalang pangkalahatan upang ilaban kay Brother Eli Soriano, sapagkat tinanggap niya ang hamon na si Eranio Manalo ay lalaban sa plaza. Disyembre 28, 2004, isang taon ang lumipas dahil marahil sa kahihiyan, napilitang sumagot muli ang ministro ng Iglesia ni Kristong Tao na si Leopoldo Guevara. Ano pong masasabi niyo sa paulit-ulit na sinasabi ng grupo ni Soriano na nag-call daw po kayo na ihaharap niyo ang ating tagapamahalang pangkalahatan sa kanila? Mga kababayan, yan po ay isa sa malaking kasinungalingang sinasabi ng grupo ni Soriano eh. Una, kapatid na Orly, bakit naman kailangan pang iharap natin sa kanila ang tagapamahalang pangkalahatan? Unang-una, wag naman kayo maupindi, hindi magkalibel eh. Gusto niyong makaharap ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo? No way, hindi magkalibel. Ang layo. Hindi raw magkalibel. Saan hindi magkalibel? Bakit hindi nila may paliwanag sa taong bayan kung saang punto hindi magka-level si Brother Eli at si Eranio Manalo? Hindi malaman ng mga ministro ni Manalo kung papaano nila pagtatakpan ang kanilang pinunong si Manalo. Dahil sa katatakip, isa na namang katangahan ang ipinahayag ng mga ministro ni Manalo. At pagkatapos ito, nagkukubli puro sa sinasabi niyang puno sa puno. Aba, ang puno natin ang ating Panginoong Kristo eh. Hinahamon ba niya ang ating Panginoong Kristo? Tauhan kontra sa pinuno. Itinanggi na ni Bularan na pinuno nila si Eranio Manalo. Nagpalusot pa. Si Kristo raw ang puno nila. Dahil sa pagkakaipit, nanahimik si Bularan
Lumitaw naman si Jose Ventilacion na dahil sa kayabangan, maging ang sinabi ni Brother Eli na patutunayan niya na totoo ang salita ng Diyos sa Biblia, ay tututulan daw nitong si Jose Ventilacion. Pakinggan natin si Soriano. Eto. Kaya yung mga nag-aaral-aral dyan sa eskwela, sa Biblia, marunong daw sila, marunong Greek, marunong Hebrew, marunong sila ng theology. Yayain yung lahat yun. Patutunayan ko sa inyo, totoo salita ng Diyos. Yung pinakamataas ang pinag-aralan sa theology, yun ang pinarap niyo sa akin. Ang tindi ni Eliseo Soriano, yun daw pong marunong ng Greek, marunong ng Hebrew, yung merong pinakamataas na pinag-aralan sa theology, iharap daw sa kanya. At ang sabi pa, kapatid na Michael, sabi niya, hayain yung lahat. Di kung marunong ng Greek, kasama si Caramil. Kung marunong ng Hebrew, di kasama ka. Hebrew? Hebrew, oo. Kaya masasabi ko lang po dyan katsat evrit, Ba maganda pagkakabanat mo ng Hebrew, kapatid na Michael. Matagal ko nang kinulyang hamon mo na yan, Soriano. Patutunayan ko sa inyo, totoo salita ng Diyos. Matagal ko nang kinulyang hamon mo na yan, Soriano. I believe na you are barking at the wrong tree. Ang hinahamon, wala naman akong nilagay na pangalan kung sino hinahamon ko eh. Yung nag-aral ng Greek, yung nag-aral ng Hebrew, at yung nag-aral ng pinakamataas ng pinag-aralan sa theology. Ano ba yung hamon ko? Tutol ka ba sa hamon ko? Kinokol mo pala, talaga palang antikristo itong mga ministro ni Manalo ito eh. Iulitin nga natin yon, pakita natin kung ano yung inihahamon ko. Kinokol daw niya. Ba't pakinggan natin ulit? Kaya yung mga nag-aaral-aral dyan sa eskwela, sa Biblia, marunong daw sila, marunong Greek, marunong Hebrew, marunong sila ng theology. Yayain yung lahat yun. Patutunayan ko sa inyo, totoo salita ng Diyos. Kita mo, ang inihahamon ko, patutunayan kung totoo ang salita ng Diyos. Kasi nga merong naninira sa Biblia, kagaya nung naninira kay Pablo, no? Naninira sa Biblia. Patutunayan ko na totoo salita ng Diyos. Abay, kinol daw niya. Ibig sabihin niya, tutol siya dun sa proposition ko na totoo ang salita ng Diyos. May antikristo talaga itong mga ministrong ito eh. O hindi ba? At napakayabang pa. Pagka sinabi kang marunong ng Greek, kasama si kapatid na Ramil dyan. Pag sinabi namang marunong ng Hebrew, kasama dyan si Michael. Naku, bumila naman si Michael. Ha? Talaga bang marunong ka ng Greek, ng Hebrew, Michael? Kaya marunong ka ng Hebrew, kaya marunong ka ng Greek. Ang hamon ko, dun sa mga naninira ng Biblia, patutunayan ko na ang Biblia, totoo ang salita ng Diyos sa Biblia. Kinol daw nitong isang mahangin pastor ni Manalo. Tuloy nga natin yun. Ang ganda eh. Kinokol nila yung aking hamon eh. Ibig sabihin, they will stand in the negative. I am in the affirmative eh. Kasi patutunayan ko na ang salita ng Diyos, totoo, kinol daw niya. O sige, ngayon din tumawag ka at ipag-usapan natin ang tema. Na ikaw ay tutol dun sa sinabi ko na ang salita ng Diyos totoo. Ulitin natin. Patutunayan ko sa inyo, totoo salita ng Diyos. Matagal ko nang kinulyang hamon mo na yan, Soriano. Kinol daw yung hamon ko. Tinan mo, kinokol niya pala yung hamon ko eh. Ano ba yung hamon ko? Ibalik nga natin kung ano yung hamon ko. Patutunayan ko sa inyo, totoo salita ng Diyos. Matagal ko nang kinulyang hamon mo na yan, Soriano. Posisyon ko eh. Patutunayan ko na totoo salita ng Diyos. Kinol ng ministrong mayabang. Tutol sila ron sa tema na yun. Sabihin, tutol sila ron. Tinan mo yung hamon ko, kinokol mo. Ngayon, buksan natin ang linya. Tignan natin kung tatawag itong mga ministrong ito na kinol daw niya yung hamon ko. Patutunayan ko, totoo ang salita ng Diyos sa Biblia. Yun ang aking proposisyon. Hinahamon ko lahat ng marunong ng Greek, marunong ng Grego at ng theology. Sige. Sabi mo, kinol mo. I-call mo uli ngayon nang maging opisyal yan. Tutol ka dyan sa sinabi ko na ang salita ng Diyos sa Biblia, totoo. Yan ang aking proposisyon eh. Nanahimik na lamang din si Jose Ventilacion, isa sa mga ministro ni Manalo. Muli, upang patunayan ni Brother Eli ang katotohanan ng daladala niyang aral at ang kamalian ng mga turo ni Manalo, inilabas niya
sa The Sunday Times ang kanyang hamon na one-on-one debate laban kay Eranio Manalo. I therefore urge you now to settle our doctrinal differences once and for all and put an end to the unchristian kind of spiritual warfare being introduced in your program that only tends to muddle the real issues and deviate from the biblical truth. In this regard, I, Eliseo F. Soriano, presiding minister of the members of the Church of God International, am inviting you to a one-on-one discussion or debate which will finally settle our doctrinal differences with the Bible as our sole basis. The most logical venue, viewership-wise and security-wise, is our respective television studios to be simultaneously covered live worldwide via satellite. I will be waiting for your response for us to discuss the mechanics, hoping that you will live up to the INC's earlier tradition of courage in defending its faith, no matter how hopeless. Very truly yours. Sumagot naman ang mga ministro ni Manalo, subalit ayon sa kanila. The Manila Times, nakikita po nyo sa inyong TV screen, alang-alang doon sa mga nanonood, Monday, March 28, 2005. For the Iglesia ni Cristo's response, what's ang tamang daan? Panoorin daw sa ang tamang daan ang sagot ng Iglesia ni Cristong Tao ukol sa one-on-one debate na hamon ni Brother Eli Soriano kay Eranio Manalo. Ang tanong, ano ang naging sagot ni Eranio Manalo? Kaya nga, sabi ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang sinasabi sa iyo, Mr. Soriano. Sandali ha? May hamon si Soriano, ang gusto niyang makalaban ang kapatid ni Eranio Manalo. Anong sagot ng kapatid ni Eranio? Ang sabi sa iyo, ganito, Soriano, patunayan mo muna, makipagdebate ka muna sa Papa ng Iglesia Katolika at maglalatin ka nga, sabi sa iyo, at saka tatanggapin yung hamon mo sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Pag hinarap ka ng Papa sa Roma, haharapin ka na rin ng tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia ni Cristo. Ito ay maliwanag na tanda ng karuwagan. Ito ay sagot ng isang hindi lalaban. Sa wakas, nagdeklara na rin ng kanyang tindig si Eranio Manalo. Umamin din na hindi niya kayang labanan sa one-on-one debate si Brother Eli Soriano.